Natapos tayo sa nakaraang episode na kung saan ay nakauwi na ang ating bida at pinangako niya na hahanapin si Xinyu habang hawak-hawak ang kanyang litrato. Wika sa isip nito, maghintay ka lang Xinyu dahil gagawin ko ang lahat para ikaw ay mahanap. At makalipas ang ilang sandali, bumaba na ng gusali ang ating bida at pinagpapatay niya ang lahat ng madaanan niyang zombie. At sinusubukan din ito ang kanyang bagong skill, ngunit lagi itong nabibigo. At di nito magawa ng maayos. At napatanong ito bakit hindi ito gumagana. At napatingin ito sa isang awakened zombies na nasa harap na nito. At ito ay nasa awakened F rank na naantas. At biglang sumugod na ito sa ating bida, ginamit nito ang lakas nito, nadurog ang mga semento sa lakas ng ginawa nitong atake, ngunit nailagan ito ng ating bida. Sa isip-isip ng ating bida, ay hinuhulaan niya ang abilidad ng zombie. At dahil sa pinapakita nitong lakas at ang kulay ng balat nito, ito ay karaniwan niyang nakikita, at ang abilidad nito ay ang Berserk type ability. Ang Berserker type na abilidad ay karaniwan at isa sa abilidad nito, ay ang pagsugod gamit ang lakas nito. Sumugod na nga ito ulit, ngunit madali lang napigilan ng ating bida ang atakeng ginawa nito. At inipit ang dalawang kamay nito, at sambit ng ating bida habang iniipit ang dalawang kamay, na masyado itong kampante sa kanyang lakas, gumawa ito ng kakaibang atake, at tumama ang sipa nito sa mukha ng zombie, at tumilapon ito papalayo. Sa pagkakatilapon nito ay sinundan kaagad ito ng ating bida, at balak na nitong gamitin ang kanyang bagong skill. Kanina ginamit nito ang Devour skill sa mga zombie na hindi pa naaawakan, pero hindi ito epektibo, lagi itong nabibigo, kaya ngayon balak itong subukan ng ating bida, kung ano ang mangyayari pag ginamit niya ito sa awakened na zombie, at inumpisahan na nito ang paggamit niya sa Devour skill, ay naging epektibo ito, at may tatlong kulay na lumabas mula rito. At nag-notify ang system na kumpleto ang pag-devour, ito ay natanggal muna. At pumasok ang tatlong kulay ng enerhiya nito sa katawan ng ating bida. At nag-notify ulit ang system, ang abilidad ng Devour ay nakumpleto na. Tignan ang resulta ng Devour ability. Ang kulay berde na enerhiya ay ginagamit upang pagalingin ang iyong sarili. Ang kulay gold naman na enerhiya ay ginagamit at inaabsorb ng evolution tree, gayong na-awaken na ito. At ang red na kulay ay ginagamit sa Berserker, at ito ay nasa 1% na fragment. At pagkalabas nito sa system ay biglang sumulpot sa harapan nito si Jinbao, at buhay pa pala ito, at natuwa ang ating bida. Sa kadahilan ng hindi niya inaakala na buhay pa pala ito, pero hindi ngayon ang oras para gunitain ang nakalipas, at pinatabi nito si Jinbao para kalabanin at patayin muna nito ang halimaw. Ngunit pinigilan ito ni Jinbao, gustong kalabanin ni Jinbao ng mag-isa ang halimaw, dahil batid nito na kaya niya ito kahit mas malaki pa ito sa kanya. At sumugod na nga ang halimaw, habang di pa tapos mag-usap ang dalawa, at ginamit na ni Jinbao ang kanyang abilidad. Ito ay ang palakihin ng kanyang katawan. Lumaki nga ito at halos kapantay na nito ang laki ng halimaw, sumigaw si Jinbao at napahinto ito. At gulat naman ang ating bida sa nasaksihan nito dahil na-awaken din pala si Jinbao at nagkaroon ng abilidad. Habang papasugod na ang halimaw, inayos ni Jinbao ang katawan nito para maiwasan nito ang sungay na nasa ulo ng halimaw. Nakagat ito ni Jinbao at bumagsak, sa pagbagsak nito ay lumipad naman si Jinbao sa ere, at akmang gagamit ulit ng isang malakas na atake. Lumusab na si Jinbao, nagpakawala ng isang atake gamit ang mga kuko nito, ngunit natigilan ito, dahil nabigla ito sa atake na ipinakita ng halimaw, ginamit nito ang kanyang buntot. Ngunit nakagat pa rin ito ni Jinbao, at pinutol, sa pagkaputol ng buntot nito ay sumigaw ito sa sakit. Ngunit inapakan ni Jinbao ang mukha nito, sa pagkakaapak ni Jinbao ay bigla itong nag-evolve at nagbago ang itsura ni Jinbao, binabalutan ito ng apoy na enerhiya, at naghahanda si Jinbao ng isang malakas na atake, inipon nito ang kanyang enerhiya mula sa kanyang bibig at pumikawala ito ng kapangyarihan papunta sa halimaw, at sumabog ito ng malakas. Namuo rito ang apoy sa pinangyarihan, at nabigla naman ang ating bida sa nasaksihan nito na nag-evolve si Jinbao sa pangalawang beses, at nababalutan pa rin ng usok ang lugar ng pinangyarihan, at unti-unting nawawala na ang usok, pero batid pa rin dito ang lakas ng pagsabog dahil pagkawasak ng kalupaan. At nakatayo pa rin si Jinbao, natalo nito ang halimaw.
Sa isip-isip ng ating bida na nabigla gayong hindi nito akalain na si Jinbao ay mag-e-evolve ng 2 beses. Ang isa sa kakayahan nito ay paglaki at pagpapatibay ng katawan, at ang isa pa nitong kakayahan ay ang apoy na abilidad, at ang kakayahang nitong pampatibay ng katawan ay ang dahilan kaya ito nakasurvive sa yelong kapangyarihan ni Zinyu. Dagdag pa nito na, naging malakas na si Jinbao sa ngayon. At namatay na nga ang halimaw na zombie na kinalaban ni Jinbao, at kinain ni Jinbao ang Jin Core nito, ito ay kulay berde. Nilapitan na ito ng ating bida at pinuri, sa kadahilanang natalo niya ito at lumakas na din ito, ngunit sinabihan niya ito na masyado itong malaki at mahihirapan itong kumilos sa sobrang laki nito, kaya inutusan niya ito na gamitin ang abilidad nito na paliitin ang katawan, at mas maganda kung bumalik ito sa pagiging tuta, at sumang-ayon din ito, pinaliit na nito ang kanyang katawan, at naging tuta. Ngunit may pakpak pa rin ito, kaya sinabihan niya ito na huwag gamitin ang kanyang pakpak at maging normal na aso. At malungkot na sinunod nito ang ating bida, at nakababa na nga ito sa lupa. Ngunit nagtaka ito nang makaramdam siya ng mga vital sign bukod sa kanilang dalawa ni Jinbao. At pinagtataka niya ay malapit lang sa kinaroroonan nila. Sambit nito sa isip niya matapos umakyat ang aking kakayahan ng pagmamatiyag sa 5 antas, ay tumaas rin ang lawak ng aking paningin, at di nagtagal ay nahanap na ng ating bida ang lokasyon ng mga nakaligtas at tingin niya ay maraming zombies ang kinakaharap nila, kaya dali-dali silang tumakbo. Tugon ng ating bida, Jinbao, bilasan natin at baka wala na tayong maabutan. Habang sila ay tumatakbo ay nakarinig sila ng putok ng baril. Sambit ng ating bida, maaaring mga military ito. Sa kabilang banda naman kino-contact ni Tuzi ang kanilang headquarter. At may lumabas na imahe sa screen at nagtanong ito kung may progreso ba sa mga inutos nito. Sabi ni Xiaoyun, na naging successful ang kanilang misyon, subalit may mga natagpuan itong mga hindi inaasahang sitwasyon. Kaya kailangan nitong iulat, at nagkwento si Xiaoyun sa kaganapan na may sinusundan itong isang enerhiya nang nagmumula sa isang awakened source, na balak sana nitong pag-aralan, ngunit noong dumating na sila ay bigla itong nawala. Subalit may nakita itong S-rank warrior, at ang abilidad nito ay isang absolute zero, ngunit hindi ito ang tao na nasa kanilang listahan. Kaya dinala ito ni Xiaoyun, hindi nito alam ang gagawin kaya nagpapaturo ito kung ano ang dapat niyang gawin rito. Nabigla ang tao na nasa screen sa narinig nito, na may S-rank na wala sa kanilang listahan, kaya inutusan nito si Xiaoyun na dalhin kaagad ito sa kanilang headquarter, at sang-ayon na tugon ni Xiaoyun. At sinabihan nito si Tuzi na kailangan na nilang bumalik ngayon. Sinabi ni Tuzi na maaari ba siyang bilhan nito ng carrots pagka-uwi nila. At sa kabilang eksena naman kung saan narinig ng ating bida ang putukan ng mga baril. Sabi ng isang military na kailangan nila itong depensahan at huwag hahayaang makalapit ang mga zombies. Ngunit nahihirapan ang mga ito, sa kadahilanang hindi kaagad namamatay ang mga zombies ng isang tira lang, at masyado itong marami. At takang nagtanong ang kanilang leader kung bakit narito si Xiao Cao gayong dapat ay nasa headquarter ito at binabantayan ang kanilang commander, at tinanong nito kung bakit ito narito. Sagot naman ni Xiao Cao, na inutusan ito ni Commander Lu, sa isang misyon ngunit ito ay na-set up ni Commander Guan, at may ginawa sa kanyang sasakyan, kaya na di ito nakaalis. At nadiscover nito na andito din pala kayo. Tinanong nito pabalik ang leader, kung bakit nandito rin ang mga ito. Sagot rin nito na, hindi rin ito alam kung bakit, pero noong sinamahan niya ang mga scientist papunta sa shelter ay may isang kidlat na tumama sa kanilang sasakyan at kaya ito nasira. Kaya naisipan nila na iwanan na lang ang kotse at tumakbo na lang, sa kanilang pagtakbo ay napadpad sila dito. Dagdag pa nito na, Xiao Cao ang mga scientist na nasa ating likuran ay napaka-importante, sila ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ngunit ang ating kasalukuyang sitwasyon ay napakadelikado, at di na sapat ang ating mga bala dahil sa dami ng zombies. Sinabihan nito si Xiao Cao na dalhin ang hukbo nito at samahan ang scientist sa ligtas na lugar at antayin ang mga reinforcements. Batid ni Xiao Cao ang pinagsasabi nito, na balak nitong harangan ang mga zombies, pero nag-aalala ito sa kadahilan ng sobrang dami ng mga zombies, at pag ginawa niya ito, maaari itong mamatay. At pinapaalis na ng leader si Xiao Cao para hindi masayang ang pagkakataon nila. At dagdag pa nito na wag itong mag-aalala dahil ito ang champion ng kanilang team.
At nakapasok na nga ang malaking zombie, sabay sumugod na ang kanilang leader dahil batid nito na nasa delikado ang kanyang mga hukbo lalo na yung mga nasa harapan, kaya dali-dali niya itong pinuntahan, sinabihan niya ang mga ito na magsi-address at protektahan ang mga scientist, at magsi-alis na sila rito. Nalungkot ang mga kasamahan nito sa narinig dahil, batid ng mga ito na balak magpaiwan ng kanilang leader para pigilan ang mga zombies. At dagdag pa na sabi ng leader, magsialis na kayo, ito ay isang order. At sumigaw din si Xiao Cao na paliaitan ng pagdedepensa, at magtipid ito ng mga bala, dahil ito'y magsisialisan na at hahanap ng ligtas na lugar, at kailangan nitong protektahan ang mga scientist. At sinunod ng mga tauhan nito si Xiao Cao. Habang ang kanilang leader ay hinaharang ang mga zombies na paparating, nilabanan niya ang mga ito gamit lamang ang kanyang kamao. Pinapakita niya na hindi mahihina ang mga tao, at nasuntok niya ang zombies gamit lang ang lakas nito. Nabuhayan ito ng loob sa pagkakasuntok nito sa zombies, at nakayanan nito na harangin ang mga zombies. Dagdag pa na sabi nito, Xiao Cao, ikaw na ang bahala sa mga scientist, habang nilalabanan niya ang mga zombies. At namangha si Xiao Cao sa determinasyon na pinapakita nito, at sa isip-isip nito, babalikan niya ito pag naihatid na ang mga scientist sa ligtas na lugar. Maya-maya ay inutos niya na sa mga kasamahan nito na lilikas na sila. Ngunit nabigla ito dahil may sumulpot galing sa likuran nito, at iyon pala ay si Dajian, ang leader ng mga hukbo na humaharang sa mga zombies. Bumagsak ito na nakabaon sa balikat nito ang isang bakal, at nawalan ng malay. Nasa likod na nila Xiao Cao at scientist ang isang higanteng zombies. Habang ang scientist ay busy parent sa pagsusulat, nagulat na napalingon ang mga ito sa higanteng zombies na nasa likuran na nila. At akmang susugod na ito sa kanilang ngunit, biglang dumating ang ating bida. Sa bilis ng pangyayari ay biglang nawala ang higanteng zombie sa kanilang likuran, gulat na gulat ang mga ito sa nasaksihan nila. At may malaking pagsabog malapit sa kinatatayuan ng ating bida, batid nito na mga zombies ang may dahilan nito. At alam nito na isang awakened na zombies ang may gawa nito. Sa pagkawala ng usok ay bumungad rito ang mga zombies at may isang awakened na zombies na ang kapangyarihan nito ay isang kuryente.